Hi everyone! So for today's video, i-share ko sa inyo paano gumawa ng cash sales journal or cash receipts journal. Especially for those nililito, ano ba ililista, um, ano ba yung dapat isulat, okay, ilang columns ba, okay. Ito yung suggestion ko um, kung nagbebenta ka sa online platform, okay. Isi-simplify natin yung proseso in such a way na mas mauunawaan mo siya paano siya ilapat. So, sa cash receipts journal ko, I have here how many columns? So, I have here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columns. Prepare 7 columns. Sa 7 columns na yan, okay, ang first column would be date, invoice number, customer, net sales, selling fees, withholding tax, tsaka net cash received. Okay? So, paano naman, how does this work? Ito, i-share ko sa inyo. Yung column na to, dito mo isusulat kung yung totals, yung essentially yung selling price ng product mo. Okay? Pag may mga sole, may discounts, halimbawa merong ginamitan to ng mga sabihin natin rebates kung mag-fall siya, kung dahil nabawasan yung pagbayad sa'yo, yun ang sabihin, yun yung ano, o kaya ginamitan sila ng mga coins, diba? May mga coins eh. So, mababawasan yung pagbayad nila sa'yo. So, that would still fall under some sort of, not some sort of, pero more of a discount. Naka-discount sila, ganon. Ito naman isa, yung mga selling fees. Ano ba yung mga fees na, pwedeng fees na charge because you're using the platform, transactional fees, yung mga ganon, diba? Okay? Commissions. So, that would fall under, kasi part siya ng yung transaction ng pagbibenta. So, ilalagay natin siya sa account na selling fees account o selling fees expense. Yung G naman, ito yung withholding tax. Pag, ngayon, and every time na mag-remit sa inyo si Lazada or si Shopee ng cash na na-obtain nila from the sales of your goods na nilagay sa platform nila, or even TikTok, magbabawas sila na a certain percentage doon sa remittance mo. Okay? Then, ito yung net cash received. I tried to look for invoices online, pero medyo I have some struggle. So, parang iba pa yung currency na nakuha ko. But nevertheless, ipakita ko yun sa inyo yung process ko dito. Ang suggestion ko kasi, when you write dito sa cash sales journal nyo, it is best, unless ni-request nung buyer na gusto niya issue mo siya ng resibo, we'll have that a separate discussion later. Ito muna, assuming walang customer mo ang nag-request sa'yo ng resibo, pero required ka magsulat sa cash sales journal or cash receipts book. So, what you have to do ang niisip ko, that this settlement report or obtain yan sa online seller account nyo, ito yung magko-cover ng magkano ba yung total na natanggap nyo from the online platform. For example, in this case, sa Shopee. So, mas maganda kung sa pag-report or pag-record mo ng cash receipts journal for a certain period, like for example, for 1 month, ang i-obtain mo na settlement is good for 1 month para doon, mailalatag mo na siya. Okay? So, sa case na to, ito example, this is payout period. Sabihin na natin na for the month of March, iba nga lang ang year, March 1 to March 31, ito lahat ang settlement, income statement ng seller. Okay? Ang total na na-receive is 168, pero ang merchandise total is 201, tapos may mga fees, yung what you call this, shipping fee. Okay? Shipping fee na binayad sa courier, tapos yung mga additional fees na relating sa transaction, tawag dito is transaction fees. If this is the case, ang gagawin nyo, para hindi kayo ma-confuse, ganito gawin nyo. Dito ka sa, magkano ba yung cash receipt? Yung alam mo, natanggap mo. Total payout release. So, 168.88. So, ilagay ko siya dito. Okay? I-move ko lang to. So,
nilagay ko siya dito sa net cash received, 168.88. Okay? Tapos, sa net sales naman, merchandise subtotal, product price, itong 201, din ang nilagay ko rito. Okay? Now, since wala akong nabasa diyang mga vouchers and rebates, so hindi ko siya nilagyan. Pero kung halimbawa may mga vouchers and rebates, that would still fall under sa net sales. Ibabawas mo na lang siya. Okay? Next, ito yung mga selling fees related sa pagbebenta. So, yung binayad sa logistics, transaction fees, ilalagay mo siya under selling fees. Okay? So, yan yung 28.02 at saka 4.10. Under selling fees siya. So, kung ito-total mo nga naman siya, ang formula nitong worksheet na to is net sales, okay, less yung selling fees, less withholding tax, yun ang na-receive mong cash. Okay? Now, ang tanong mo, with this transaction, ano yung i-report ko sa cash, sa invoice? Ano yung i-invoice ko? Ang i-invoice mo, itong 201. Dito sa first 4, dito mo ilalatag. Maglalagay ka, halimbawa, today is October, example, so, October, August pala, August 22, so lalagyan mo siya, halimbawa, date nito is March pala, sige, March 1, sorry, so March 1, so lalagyan mo siya na invoice, halimbawa, na 1, tapos customer, halimbawa, yung, magagano lang ng, pero sabihin nila various di ba? Various customers. O, kung wala, hindi siya nakaname. So, pwede mo siya ilagay na various customers. 201. So, yan itong first 4, ang itong gagamitin mong data, itong nandito sa column E, ang siyang gagamitin mo na, ilalagay doon sa sales invoice. Alright? Yan ang ilalagay mo dyan. 201. So, at least, accounted mo to. Okay? So, pag tinutan mo siya, just in case for purposes of tax, for example, exage lang natin yung kwento, ito yung magiging basis mo. Yung 201 would be your basis. Pag na magiging total sales mo for the period, yan ang basis mo to compute yung 8%. 8% ang inelect mo for tax purposes. Okay? That's example for Shopee. Let's find another one, TikTok. Ito naman sa TikTok. Ito. Isa. So, hindi ko makita yung isa. Yun. Ito isa. Ayan. Wala kasi ako makita. Ito. Assuming din, ano to, sa TikTok, pag meron din settlement na binibigay, okay, tingin ka kagad sa ilalim. Magkano binatanggap kong cash? Okay. 58565. So, ilagay mo na siya dito. 58565. Okay. 58565. Tapos, ito, total revenue. Pero, meron discounts. May seller discounts na 159.8. Ilalagay mo ba yung ang total revenue is 799. Before discount, may discount na 159. Kaya ang total revenue lalagay mo dito yung 639. So, ito yon 639. Okay? Tapos dito, yung mga total fees, tingnan nyo, may transaction fees. Ang taas, no? Tapos may, ito yung sa logistics. Okay? Pero, okay, merong 125, pero parang may rebate or something. Tapos meron pang affiliate commission. So, to all in all, ang total selling fees mo na ma-account mo dyan would be 53.55. Okay? So, pag itong net sales, nilas mo yung selling fees, kung nagkaroon man yan ng withholding, ang marireceive mo is 585. Pero in terms of tax reporting, ang ipukunin mo, itong 639.20. Okay? Another example, ito isa. Remove natin. Ito naman, wala siyang discount, right? So, wala siyang discount. So, ang nangyari dyan is,
yung buong 1/8, yung ilalagay natin sa net sales. Yan. Alright? Tapos, ito naman yung fees, wala akong nakita dito withholding. So, the entire amount na nandito, yung 280.69 siyang ilalagay mo dyan sa selling fees. Pero kung may withholding yan, may nakita ka dyan withholding, tatanggalin mo yung withholding dyan. Okay? Ilalagay mo siya dito. Kasi dapat yung withholding na yan, magta-tie up yan sa ibibigay na 2307 sa'yo. Okay? Ng kung sino man online platform yon. Alright? So, I hope nasusundan yan ha. Kasi minsan doon nagkakaroon ng medyo kalituhan eh. Okay? So, at least dapat, the end of the day, itong net sales, less selling fees, less withholding tax, is equals dun sa net cash receivable. Yung 1519.31. Alright? So, there are instances na merong, what you call that, may mag-message sa inyong buyer, sabihin ng buyer sa inyo, pwede mo ba mag-issuehan nyo ako ng resibo? O, pag ganon, tingnan mo yung pag nag-run ka ng report sa seller, sa seller's account mo, i-lift mo doon. Makikita mo naman doon yung amount ng merchandise, tapos may makikita ka ron na withholding tax. So, sundan mo lang siya. Tapos malalaman mo naman sa ilalim, yun yung amount na matatanggap mo. So, susundan mo lang na, okay, ito yung net cash receipt, tapos ito yung, dito ko ilalagay mo na yung net sales, yung selling fees. Kung may withholding ka nakita doon, lagay mo yung withholding doon. And at the end of the day, yung withholding tax na nandyan, yan yung, so, you will wait for the support coming from the online platform, yung 2307 tinatawag. Kasi gagamitin mo yan pag nag-file ka ng 1701Q for the third quarter. So, that's how it works. Okay? So, syempre, iba ang gawa ka ng same kunwari, Excel sheet, meron ka for Shopee, meron ka for TikTok, kung may TikTok ka, tapos meron ka for Lazada. Wala lang ako nakuha ang sample invoice, pero the thought process-wise, this is how we do it. Okay? So, essentially, the entire thing, o copy mo sa cash receipts book mo to, para at least makita mo lang. Kasi, essentially, magkano ba talaga ang natanggap mong cash? Di ba ito yung mapapakita mong nakolekta eh. Pero ito, you have to, in terms of reporting for your sales invoices, ito ang lalabas. Ito ang isusulat mo, hindi ito. Ito, entire thing, ang masasabi ko, isulat mo siya sa cash receipts book. Kasi ito yung cash receipt, ito naman isusulat mo sa invoicing mo. So, if there are any questions or clarifications, maglagay lang ng comment sa comment box. Alright, thank you.